Okay, ubos natin. Marami pa, may 1/4 pa. Ganito na lang para makita nyo. Ubos natin. Para ano, di ba? Makikita nyo naman yung punlaan natin ay napaka-healthy sa ganyang edad. Uniform. Okay. Abang ilinalayo nyo yan, magsusuwi po yung punlaan ninyo. Kung gusto nyo ayaw patubuhin, idikit nyo katamtaman parang ganyan. Ang magsusuwi lang yan, yun nandun sa gilid. Depende yan yung gusto nyong patanim. So at rate ng binhi. Yan yan. Okay. Mga ka-farmers, kamanalo ka magsasaka, time check 5:37 na at late tayo nakarating, marami tayong ginawa sa Quezon at ito nag-decide tayo na na para hindi tayo malate. Magpe-prevent tayo sa punlaan ng gold rush. Okay, is one load, yun yung gagamitin natin kasi nagamit natin yun ng pamatay damo sa pilapil. Yan, para hindi mapektuhan yung kon natin. Sige, ginugasan ko na pero mag-sureball tayo. Ito yung gagamitin natin. Ayan na. Sana magkatubig na or umulan. Para, delikado next week. Kung wala pa tayong may patubig, pero remedyohan natin ay mahirap na. Nahulog yung kanya alak niya. Ito yung sukatan natin. Lagay lang tayo ng 50 ml. Okay, ayan. Para makakuha nyo lang, makita nyo at i-post muna natin. Pagkatapos, buksan muna natin. Post. Ang rate nito ay 250 to 750 ml per tank load. Okay, or per hectares. Yan. Kaya 25 to 750 per tank load. Maglalagay lang tayo ng 50. Ayan, pang punla prevention. Ayan yung 50 nya. Okay, 50 lang. Bagong bago ha. CB Andrews, US made ito. Pili muna natin. Ayan, medyo ang dami nating ginawa kasi. Tapos ang mapiprevent natin dito, lahat ng bugs yan, kahit rice bag kaya nya, automatic yan. Ito hindi nyo na mabasa. Okay, liliit brown plant hopper, green leaf hopper, white back plant hopper, rice black bag, leaf folder, stem borer at bags. Okay, rice bag. Automatic yan. Yung mga may buto na mga insekto ay kaya niyang patayin. Okay, ito ay yan, din nyo na mabasa. Systemic, broad spectrum at contact. Okay, kompleto. At dalawa yung active ingredients niyan. Ayan. Okay, sharing is caring. Yan. Ilagay na natin. Yan muna, itago natin mamaya. Yan, ayan na. Kargahan na natin. Cut muna. Bilisan natin habang nakikita pa. Ayan. Ito ang wag nyong kalimutan na shake. Una, rule number 1, i-shake nyo yung unang mga ginagamit. Kargahan na natin. Cut muna. Bilisan natin habang nakikita pa. Ayan. Ito ang wag nyong kalimutan na shake. Una, rule number 1, i-shake nyo yung unang mga ginagamit nyo, mapa-chemicals, organic man yan, liquid. Next ay i-shake nyo bago dito sa lagayan or na-shake na dun sa lagayan ng timba bago nyo ilagay para pantay yung distribution, pantay yung pag-spray ninyo. Yan, hindi ko na pinuno kasi 20 liters yan. Okay, tara. At kunin natin yung stick nun. Itlipat natin dito, pos. Okay, tara na. May kasabihan nga tayo, kung kahit sa tao man yan at animals, pwede rin yan. At dito, tao, animals, halaman, may kasabihan tayo na tama naman yon. Prevention is better than cure. Okay? Mag-prevent na tayo bago kayo mag-cure. Gagamutin nyo, ang tagal, mas marami ng gastos
Kung nakapitan na ng insekto yan na sip-sip ng green leaf hopper, nalagyan ng virus, linipat na ni bansot. Okay, kaya patayin na natin. Prevention na tayo. Pause muna natin, lagay natin dito. Okay, yan, ang lalaki na ng kwan natin, oh. Kaya tama na. Yung sustansyang binitaw natin dyan, 19 kilos na sulfate na may mix na hypercompost at foliar. 2 times tayo nag-foliar nung 1 dot. Kaya kabilis sumibol. Yung kabilis humabol pati yung mga mahina pang sumibol. Tapos nung 5 days, yun lang yung kwan natin. Tapos maintain ang tubig. Okay, yan. LP 937 muna tayo. Okay, ito, insecticide na po. Balik. Sige, ganda na. Kulang pala yung stick natin. Yan, LP 937 muna tayo. Okay, ito, insecticide na po. Balik. Sige, ganda na. Kulang pala yung stick natin. Lakad, matamaan lasa. Matamaan lahat. Maliit yung stick natin, kulang dugtong. Maiksi itong stick natin. Taga-4 lang. Okay, ganito lang kasimple ha. Okay, mag 11 days. Mag 11 days. 10 days itong pan natin. Mag 11 days bukas. Ito, ganito to lang ha. Yung mga ginagamit nyong mapapulyar man yan or sa soil. Mapapansin nyo kaagad kung gaano kabisa po yan. Sa punlaan pa lang, dapat umi-epekto na yung mga ginagamit po ninyo, kung effective yan. Parang ganyan, yung hypercompost at YM natin, nakikita nyo kung paano ganyan kabilis buminat yan. At ganyan kabilis ka-healthy. Ibig sabihin yan, effective yung ginagamit ninyo. Na kung ganun lang ang pag-identify ninyo at pag-analyze sa mga ginagamit nyo para hindi nasasayang. Okay? What you see is what you get. Ayan 10 inches na yan. At kukontrolin, tayo na ang susuko, kukontrolin na natin ito ng paglaki. Dahil ayaw natin na bunutin ito na masyadong malalaki. Dahil matransplant shock. Kung masobrahan, mayroon pa tayong natitirang magpapatanim tayo, bubunutin to Martes kung may tubig. Sana may tubig. Just in case walang tubig ay kapilitan talaga na mauurong yan. Hindi natin nakatamtaman pa rin para ma-achieve natin yung 2 to 4 puno bawat tundos. Pag lumaki kasi yan, ulitin natin, pipidisin sa Ilocano. Isa, pa isa-isa, dalawa. Sayang naman, ang punla natin ay napakarami halo sumibol ng 90%. Yung punla natin, tignan nyo kung paano tayo matalaga ng punla. Okay, ganun lang, pasimple. Mga pinaglalagay nyo kung effective. Sa punlaan pa lang, batang paano pa lang yan, ay nararamdaman nyo. Paano na kung lumaki, kung hindi effective po yung ginagamit ninyo, pwede lalong wala nang sayang yung mga ginagastos ninyo. Bibili nyo na napakamahal, kaya wala namang simple, hindi naman ramdam na palay, makatanim. Powered by hypercompost at
Okay, last spray. Iubos natin to, isang load. Okay, ulitin natin paano makikita kung effective yung kan ninyo. Kung effective yung ginagamit ninyo, mapapulyar man yan or sa soil. Okay, mga powder yan or liquid. O ganun lang, ulitin natin. Parang hyper compost at YM. Sa punlaan pa lang, nakikita nyo na yung epekto. Kung sa punlaan pa lang, hindi nyo nakikita yung epekto, mga ginagamit ninyo, useless po yan. Okay, nagsasayang lang kayo ng pagod at pera. Okay, may tamang rate kasi po yan. Lalo kung iisang litro yan, ini-spray ninyo. Tapos sa palay nyo gagamitin, ang daming kakain na po puno. Okay pa sa gulay. Yan yung mga worker, MLM, na hindi naman nagsasaka. Paano kayo maniniwala sa mga kwentong barbero? Kasi wala naman actual farming. Kaya huwag kayo maghanap ng malakas na ani. Kung yan yung mga ginagamit nyo, mali-mali yung turo nila, ay huwag kayong umasa. Kasalanan nyo yan. Okay, wala naman nagsasaka. Paano kayo maniniwala sa mga kwentong barbero? Kasi wala naman actual farming. Kaya huwag kayo maghanap ng malakas na ani. Kung yan yung mga ginagamit nyo, mali-mali yung turo nila, ay huwag kayong umasa. Kasalanan nyo yan. Okay, wala tayong sapilitan. Okay, tapos na. Tara na. Sarap bunutin itong kuna. Ganda bunutin tang kuna natin. LP 908. Alis na tayo. Tapos na. Trabaho natin. Yun yung kwan. Hindi kasi makon eh. Teka. Para may kwan natin. Ganyan. Hawakan ko na lang. Diba? Uniform. Diba? Wala, tumasayad. Taas natin. Okay, cut. Sharing is caring. Okay, punta yung YouTube channel natin, Agrete Philippines, para masundan nyo yung mga protocol natin. Masubukan nyo rin umani ng malakas at mapag-aralan nyo yung mga iba't ibang tamang diskarte. Wala nang ibang gagaling pa sa mga nag-a-actual sa farming na may resulta. Okay? Na may theoretical, hindi kwentong barbero, may resulta, may actual, may pag-analisa at combination na synthetic chemicals, mapa-chemicals, organic, natural farming na may scientific basis. Okay, wala nang gagaling pa dyan sa pagpaparming. Gusto nyo yung laro-laruin, kaya nating laro-laruin yan, mga sustansya base sa standing crops. Kung gusto natin pabilisin, pwede. Gusto natin pabagalin, pwede. Okay, ganun lang ang pagpaparming. Isanayin nyo lang yan, isaulo. Lahat ng tinuturo natin ay makakamit nyo yung easy na pagpaparming at magandang ani. Maraming salamat. Ito na yung punlaan natin sa oras na alas 5:30. Yan, 5:30 na. At yan na, napaka-healthy sa 8 days. Mula nung naisabog natin sa kamang punlaan. Ito po yung LP 908 na commercial seeds. Tapos yun yung DE pack lang yun. Linagay ko lang yung dating commercial pack natin doon. Pero yung LP 937 natin ay DE pack lang po yun. Okay. Napakaganda. Yan na. Punlaan natin. Sa oras na alas 5, napaka-healthy. May tubig yung kanal. At bababa natin tong tubig na to para sasakto pa. Para
magkatubig para walang time na titigas. At mapapansin nyo yung pinakakuan niya binubuhaghag ng earthworm. Ang nailagay pa lang natin dyan ay ilan ba yung kama natin, hindi ko mabilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 lang pala. Bali 15 kamang punlaan ng LP 908, tapos 3 kamang punlaan ng LP 937. Yung nagamit natin dito ay 19 kilos na sulfate na mixan natin ng hypercompost or potassium humate, at meron pa doon natira na mahigit 1 kilo yung natira doon. Bali 20 kilos yun. I-divide nyo na lang yon, yung mga halos kon lang 1:1 pa rin yung isang kamang punlaan natin na may 2 feet. Pinakamarami dyan 2 feet lapad na may 30 meters layo ay 1 kilo na sulfate lang ang nagamit po natin dyan. Tapos sinuportahan natin ng YM. Kailan ba tayo nag YM? Nung 3 days ata nag YM na tayo dyan. Okay, isang load 350 ml or 300, pwede na yun. Nag soil na tayo, tinira na natin yung soil. Tapos noong 5 days tinira natin ulit, kaya 2 times na yan na kailan ba yung 3 days or nung 0 days? 0 days ata. Kinabukasan, 0 days pala yun. 1 dot pala. Yung pinatikiman natin ng YM for correction. Ayan, tignan nyo na lang sa YouTube channel natin para masundan nyo. Nandun naka-upload lahat yung ginawa natin dito. Tapos kaninang umaga nag-support ulit tayo. Ang planting hayan, pang dapog, pwede na. Kung dapog system at SRI, System of Rice Intensification, na itatanim, pwede na po yan. Na healthy. Na booster natin, kumbaga na booster natin. Napabaunan na natin ng marami sustansya. Kaya kung nailipat tanim yan, walang transplant shock, ay napakaganda ng pagbulas po niyan. Unlike dun sa inalagaan nyo, ulitin natin, inalagaan nyo lang sa tray na pinalaki ng normal, wala man lang sustansya yung pinagwanan ninyo, walang sapat na sustansya, macro at micronutrients, ay mabagal yun na buminat at hindi masyadong healthy yung kanyo. Kaya yun yung isang factors pa rin yun ng pagbaba ng ani. Dahil kaya nga minsan nabibitin ng planting height yung tignan nyo mga mechanical transplanter dyan, dahil hindi nalagaan ng tama sa kamang punlaan, nabibitin sa planting height. Paglabas ng uhay ay mas maiksi. Ibig sabihin paano para hindi mabitin sa yung mechanical transplanter or itinanim ninyo na hindi nalagaan sa punlaan, ay kailangan nyo ng mas maraming sustansya. Mas idoble nyo yung abono kung gusto nyo abutin yung malakas na ani. Ganun po yun. Iba naman yung ginagawa ng iba. Imbes na dadagdagan dahil nga kulang sa kaalaman, kulang sa experience, kulang sa actual experience at pag-analisa, ang ginagawa naman nila ay imbes na binabawasan pa yung ilalagay. Kaya mapansin nyo yung mga demo dyan, demo nila, dami ng demo dyan, hindi man lang umabot ng 10 metric tons, at paglabas ng uhay kaiiksi, parang nagsabog tanim lang sila. Okay, para mangyari yon, yung gawin ninyo yung parang sa FDN mechanical transplanter, yung ginagawa nila, kargado talaga ng sustansya po yun. Pati yung soil, kargado na ng sustansya yun bago natamnan. Pero kung nag-mechanical transplanter kayo na hindi man lang kayo nagpabulok, wala kayong linalagay, wala kayong pang support, abono lang, tapos ang rate ninyo, yung dati pa rin, traditional or conventional farming, ay wag kayong umasa. Naaani po kayo ng 200 kawan per hectares or 10 metric tons. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Yan. LP 937. LP. Oh, may tubig pa dito. LP 908. Tangkad na. Yung sinabi ko sa inyo na, isang dangkal na yan.
Hindi ko pa ako madudumihan yung kamay natin. Isang dangkal na. Okay? Bukas yan. Isang dangkal na lahat yan. Napakaganda. Hello. Meron na naman to. Basta umandar yung tricycle, sumakay na. Si Luna. Kasama natin mamaya yan. Paliguan ulit natin yan. Kasi kung pupunta tayo dun, maglulublob din. Napakainam. Ganda. Mga ka-farmers, manalo ka magsasaka, ka mag-uuma. Time check 7 na mag-8, may lakad pala tayo. Pupunta po tayo ng Kawayan City ngayon at mainit na rin. Tsaka tapos na rin natin. Tapos na lahat. Yung sisibol na damo pa yan, isprehan na lang natin bukas or mamayang hapon. Meron pa tayong anong date na ba ngayon? Mayroon pa tayong week bago magpa-transplant. 17 days old yung punla natin na ipatanim. Just in case mag-a-adjust dahil marami ng magagahol dyan at mahirap bunutin yung mga punla nila. Sakto pa rin na 18 days old. Ayan, tapos na. Napatibay na natin lahat. Okay na, kampante na. Pati ito, kon na lang natin. Malapit lang naman. Tapalan natin o respect fire na lang natin para malinis na. At ganyan muna yung kon natin. Ayan, ang ganda kung natutuyan dahil makita nyo dami mga microorganism magbubuhaghag para totally mabulukan na, para pag naglipat talim na tayo ay napaka ganda na ng bulas. Tignan natin kung may ipapagawa na, ipapahalang natin yung mga porsyon na ganun malalalim, ipapakayod natin yun para mapantay na, para pag naglinang na para maganda magbabasal tayo bago maglinang. Yung igaganon na lang, suyurin na lang konti. Ayan, pasibulin na natin lahat yung mga damo dyan para gaya nun may sumibol, siraw-siraw at halos wala nang marapagay. Napuksan na natin yan, siraw-siraw lang yung talagang marami. At yan yung kon natin, maaga tayo kanina, may nagbaba na ang tubig, kaya mapapansin nyo kumpleto na naman ng tubig yung kanal. Okay, kahit hindi aabot dun sa lupa para maging stroke naman yung palay, tsaka na lang yung i-maintain yung tubig nyan kung nasa 10 days pataas. Ang edad pa lang ng punla natin ay magna 9 days mamayang alas 11. Tangkad na, ganda. Hindi na tayo lalapit dun. LP908. Tara, kompleto na. Pansinin nyo, sumibol pa rin yung palay. May sumibol pa rin, kaya napaka-importante magpabulok, pasibulin para walang sumisingit sa ako natin. Lalo kung nabibitin naman kayo ng tubig ay kung 4 to 5 days sisibol yan mga damo at palay, sisibol yan. Yung mga hindi nyo napasibol na napatay. Ganda pula natin. Yung daling bunutin yan. Tapos mabilis lang palakihin. Ganyan lang tayo magpalaki ng punla, basta sundan nyo lang. Ayan yung protocol natin sa pagpupunla. Tignan natin sa mga ilang araw ito, magpe-prevention pa rin tayo, insecticide, para healthy yung punla natin. Sa punlaan pa lang, kailangan mapuksan nyo na yung mga mapanirang insekto gaya ng green leaf hopper. Meron yan, mauuna sa punlaan, kailangan mapuksan niya para walang makakapitan ng virus. Itong rovirus masisipsip. Okay, pag nasipsip yan, i-transplant natin, yun yung mga magkakasakit. At stem borer, magdideposito sa dahon, kailangan mapuksan nyo na yun bago may lipat tanim. At least, yun nga, sa punlaan pa lang, nasa tamang proseso na. Ang advantage noon, maliit pa lang na porsyon. Yung punlaan ninyo, kunyari 1 hektarya, ay 400 square meter yung punlaan ninyo. Doon pa lang yung kailangan. Unlike pag na-transplant nyo yan na mayroong tawag doon, mayroong stem borer, ay ang luwang na. Uubos na kayo ng ilang litro, 1 litrong insecticide. Unlike dito, 1 load lang. Ganun yung matitipid nyo yan kung nasa na kayo, tamang proseso, prevention. Ayan
mayroong pumapasok na tubig galing doon, pinapapasukan natin. Okay, ayan, para na iiwanan muna natin. Okay lang kahit na naka-gauge naman dyan, para may sagad na natin just in case wala talagang tubig, dahil marami nang nagpapatanim dyan, nakatrap na sila, ay kumpleto pa rin, mga ilang araw ay kumpleto pa rin ng tubig yung ating punlaan. Okay, tara na, sharing is caring. Ganyan lang ang magsaka, aralin lang, isa ulo, at makakamit nyo yung magandang palay at mataas na ani at mayroong kita, malaking kita. Okay, sharing is caring. Puntahan yung YouTube channel natin, AgriTipid PH. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH, at i-like and kuhan nyo na rin, follow at i-share. At i-follow nyo rin yung Facebook account natin para doon ako nag-upload. Kaganda ng punla natin. Ganyan yung paraan natin ng pagpupunla. Maraming diskarte para mabilis tumangkad, na healthy, na madaling bunutin. Yan, nagpapapasok tayo dyan. Yan, tubig na control lang. Okay, sharing is caring. Cut na yung punla natin sa edad na 9 days at magti-10 days mamayang 11. At tignan nyo yung planting height ay 9.5. 10 na mamaya yan. Tapos may sowi na isa. Yung mga nagsowi na, mga nasa gilid lang yan, ang kadalasan magsusowi, walang competition. Yan, pakita ko sa inyo dyan. Yan na yung natin. Yan na, what you see is what you get. Sinukat na natin. Yan yung LP 908 natin, may tubig pa, kabilis maubos, na may 9.5 sa 9 days old. Ayan, paalis na rin tayo. Tignan nyo, ang daming tubig nakarang araw yan ng hapon, ngayon inubos na. Okay, powered by Hypercompost at YM. Okay, sundan nyo lang yung protocol natin just in case tawag doon masyadong mabilis at ang dami na naglalamprep dyan at nagpapatanim na, walang umaagos na tubig ngayon. Trinap ko lang yun nandun, baka sakali magkakatubig ito, makakakuha tayo ng tubig dito. Yung imbornal doon, sinarado ko na kasi nandyan lahat yung patubig, yung mga maluluwang sakahan. Yan, re-remedyo pa rin natin. Okay, meron pa tayong natitirang 7 days bago magpatanim. Sana hindi maurong. Ayan o, yung sowi. Yung sinasabi nyo, 9 days nagsowi na. Kung may sapat na sustansya, kung gusto nyo pasuwihin, ito kadalasan nasa gilid lang, yung wala sa pulsa, less competition, hindi nagkumpulan, magsusuwi talaga yan. Okay, yan. Mahigit 1 dangkal. 1 dangkal kasi natin 8. Yan. Sharing is caring. Tara na, paalis na rin tayo, nakapagtrabaho na naman tayo dun. Tapos na yung ngayon, pinapatibay ko lang itong mga nasa gitna at pasibulin muna natin ito mga to, at dudublihin natin yung mga yan ng Spitfire para malinis na. Pasibulin na natin yung mga dapat sumibol para malinis. Pagkalipat tanim natin ay napakalinis. Okay, balik na natin to. May sinapupunan pa. Okay, yan lang. Balik na natin. Sharing is caring. Mag-alas 9 na pala, 8:45 at may lakad tayo ngayon. Natapos na natin, in-Spitfire na rin natin to. Mga ilang araw yan, maninilaw na lahat yan, palibot, pati yung kanal. Tapos na. Ang gagawin natin ngayon, ayan, may tubig naman, nag-trap ako doon at nagkukuliglig na doon, kaya hope magkakatubig, sana umulan. Wala talagang tubig. Ayan, in-Spitfire na natin to, lahat ng perimeter. At yan na yung punla natin, kompleto ng tubig kasi nagpapakon tayo dun. Ayan, may naipapasok tayo na tubig pa rin. At mamayang hapon na lang tayo marami akong ginawa. Mamayang hapon na lang tayo spray ng insecticide. Wala pa naman pero magpe-prevention tayo. Wala akong makuha na dyan.
tawag doon, kahit wala kayo nakikita na stem borer, magprevention kayo, lalo yung green leaf hopper, kailangan mapatay nyo para walang natutungro sa palay ninyo nakasingit na bansot. Ayan na, sakto na, naka-maintain na. Lalaki na ng palay natin, walang sowi doon. Dito sa gilid may sowi. Okay, ganyan yan, para less competition, magsusowi. Kadalasan sa punlaan nyo may sowi yung gilid. Ayan, nakaipon ng tubig, ayos. Kabintin tayo, importante hindi mawalan ng tubig yung punlaan natin para hindi tumigas. Yan, pakita ko. Yan, naglalamprot na lahat yan, magpapakon ng mga yan, magpapatanim. At nagkwan din tayo doon, may konting pumapasok. Punuin natin to para sureball na kwan, hindi mawawalan ng tubig. Nagharang ako doon, meron din dito, kaya malakas na, may malakas yung pumapasok. May konting pumapasok. Adda. Okay, sharing is caring. Ayan, okay, maintain muna natin yan, tapos mamayang hapon doon pag ganun, para hindi manigas yung mga natin, para pag umulan ng malakas tira na. Next week na tayo magpapatanim, Miyerkules yung patanim natin. Monday kailangan makakon na tayo, triple, baka hindi tayo makakahalang. I-move sana natin 5 days pero walang tubig, kaya diskartehan na lang natin. Sharing is caring. Ganda ng punla natin, uniform. Tara. International Airport.